Good day, everyone. Good day, sir. Before our start the lesson, my name is Lorna Burgos Bersabal from BSE 1H. My topic is Chapter 3, The Modifiers of Human Act. The modifiers of human act can include external circumstances, internal motivations, intentions, and the consequences of our actions. External factors such as norms, culture, influences, and situational context can impact the way we perceive and respond to different situations. Internal modifiers like personal beliefs, values, emotions, and character traits also play a significant role in guiding our actions. So, the ideal is for man to act deliberate, that is, with perfect voluntariness. This means that a person fully knows and fully intends an act. Nangangahulugan po na ang pinakamainam na paraan para sa tao na kumilos ay may kaukulang pag-iisip at ganap na hangarin sa isang kilos. Ito ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay lubos na nauunawaan at lubos na may hangarin ang isang kilos ng kanyang ginagawa. This is not always possible through oftentimes. A certain degree of doubt or reluctance accompanies an act. At the other times, emotion holds weight, propelling action with the swiftness of an impulse. Factors that influence means inner disposition towards certain actions are called modifiers of human acts. Sinasabi po dito, hindi palaging posible na walang anumang pag-aalinlangan o pag-aatubiling kasama sa isang kilos. Madalas, may mga kasamang takot o pag-aatubili sa paggawa ng isang aksyon. Ang mga salik na nagtutulak sa inner disposition ng mga tao patungo sa tiyak na mga aksyon ay tinatawag na mga modifiers ng mga kilos ng tao. They affect mental or emotional state of a person to the extent that the voluntariness involved in an act is either increased or decreased. This is significant because the accountability of the acts is correspondingly increased or decreased. Ito ay nangangahulugan ang mga modifiers ng mga kilos ng tao ay nakaaapekto sa mental o emosyonal na kalagayan ng isang tao hanggang sa punto na ang kagustuhan na kasangkot sa isang kilos ay maaaring tumaas o bumaba. Ito ay mahalaga dahil sa pananagutan sa isang kilos ay kaukulang tataas o bababa depende sa pagbabago ng kagustuhan na kasangkot sa kilos. We cite these principles. The greater the knowledge and the freedom, the greater the voluntariness and the moral responsibility. So, the modifiers. Man does not act in a vacuum. He is an organism responding and reacting to stimulus. His total makeup is the sum of all experiences. His personal background, education, social upbringing, political persuasion, religion, and personal aims contribute largely to his development and behavioral preference. Siya ay isang organismo na tumutugon at nagre-reaksyon sa mga stimulus. Ang kabuuan ng kanyang pagkatao ay bunga ng lahat ng kanyang mga karanasan. Ang kanyang personal na background, edukasyon, panlipunang pagpapalaki, politikal na paniniwala, relihiyon at personal na mga layunin ay malaki ang kontribusyon sa kanyang pag-unlad at mga paboritong pag-uugali. Authors point to the following as modifiers of human act. We have 5. First, ignorance, passions, fear, violence, and habits. Ignorance. We are familiar with the saying ignorance. Ignorance of the law excuses no one. This implies that one should not act in the state of ignorance and that one who has done a wrong way not act. Claim ignorance as a defense. Ignorance is the absence of knowledge which a person
true to possess. Ignorance is either vincible or invincible. We have two types of ignorance. First, vincible ignorance and invincible ignorance. Ang kawalan ng kaalaman o ignorance ay ang kaukulan ng kaalaman na dapat taglayin ng isang tao. Ang ignorance ay maaaring maging vincible o invincible. First, vincible ignorance. Ito ay ang uri ng ignorance na maaaring malutas o maalis sa pamamagitan ng pagsisikap at pag-aaral. Ang tao ay may kakayahan na malaman ang tamang kaalaman ngunit hindi ito ginagawa. Second, invincible ignorance. Ito naman ay mga uri ng ignorance na hindi maaaring malutas sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral. Ito ay ang kawalan ng kaalaman at hindi kayang maalis ng isang tao dahil sa mga limitasyon o hadlang sa pagkakaroon ng kaalaman. Sa konteksto ng batas, ang ignorance of the law ay hindi tinatanggap bilang depensa dahil itinuturing na responsibilidad ng bawat tao na alamin at sundin ang batas. Kaya't ang pagiging vincible o invincible sa ignorance ay mahalaga sa pagtukoy kung ang isang tao ay may pananagutan sa kanyang kawalan ng kaalaman o hindi. Principles. Principal ignorance renders an act involuntary. A person cannot be held morally liable if he is not aware of his state of ignorance. Principal ignorance does not destroy but lessen the voluntariness and the corresponding accountability over the act. A person who become aware of the state of ignorance, he is in his moral obligation to rectify it by exercising reasonable diligence in the seeing the needed information. To act with vincible ignorance is to act imprudently. So, ang prinsipyo ng invincible ignorance ay nagpapahiwatig na ang isang kilos ay maaaring maging hindi kusang gawin kapag ang isang tao ay may invincible ignorance o hindi kayang alamin ang tamang kaalaman. Ito ay nangungahulugan hindi maaaring managot sa moralidad ng isang tao kung siya ay hindi awaran ng kanyang kawalan ng kaalaman. Affected ignorance. Through it, decreased voluntariness, increased accountability. Ang prinsipyo ng affected ignorance ay nagpapahiwatig na bagaman ito ay nagpapabawas sa kagustuhan o voluntaryo ng isang kilos. Ito ay nagpapataas naman sa pananagutan o accountability sa kilos na iyon. Ito ay nangangahulugang kahit na ang pagiging hindi kusang o kagustuhan ng isang kilos ay nabawasan. Ang pananagutan sa paggawa ng kilos na iyon ay lumalaki o tumataas. So next, passion. Passion or concupiscence are either tendencies toward desirable objects or tendencies away from undesirable or harmful things that former are called positive emotion, the latter negative emotion. The positive emotion include love, desire, delight, hope, and bravely. The negative emotion include heart-rated, horror, sadness, despair, fear, and anger. Passion are physical responses as much they are neither moral or immoral. However, man is bound to regulate his emotion and submit them to the control or reason. Ang mga passion ay mga tendensiya patungo sa mga inaasam na bagay o tendensiya palayo mula sa mga hindi kanais-nais o mapanganib na bagay. Ang mga unang nabanggit ay tinatawag na positibong emosyon habang ang huli naman ay tinatawag na negatibong emosyon. Ang positibong emosyon ay kinabibilangan ng pag-ibig, pagnanasa, kasiyahan, pag-asa at tapang. Sa kabilang dako, ang negatibong emosyon ay kinabibilangan ng galit, takot, lungkot, depression, pangamba at
kamuhi. Ito ay nagpapahiwatig ng iba't ibang uri ng damdamin ng emosyon na maaaring impluwensyahan ang pag-uugali at kilos ng isang tao. Ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga sa pagtukoy at pagtugon sa mga damdamin at emosyon ng isang individual. Antecedent passion and consigned passion. So, antecedent passion, ito ay ang uri ng passion na nangyayari bago ang isang kilos o aksyon. Ito ay ang damdamin o pagnanasa na nagtutulak sa isang tao na gawin ang isang bagay. Next, consequence passion. Ito naman ay ang uri ng passion na nagaganap matapos ang isang kilos o aksyon. Ito ay ang damdamin o pagnanasa na resulta ng isang kilos o pangyayari. Ang kakaiba sa pagitan ng antecedent at consequent passion ay mahalaga sa pag-unawa sa proseso ng pag-uugali at pagkilos ng isang tao. Ang mga passion na ito ay maaaring maglarawan ng mga damdamin at emosyon na nagtutulak sa mga desisyon at kilos ng isang individual. Next, fear. Fear is the disturbance of the mind of a person who confronted by an impending danger or harm to himself or loved ones. Distinction is made, however, between an act done with fear and an act done out or because of fear. Fear is an instinct for self-preservation. So, sinasabi ko dito sa fear or takot ay ang pagkabahala ng isipan ng isang tao na hinaharap ang isang paparating na panganib o pinsala sa kanyang sarili o sa kanyang mga mahal sa buhay. May kakaiba subalit sa pagitan ng isang kilos na ginawa na may takot at isang kilos na ginawa dahil sa takot. So, principles. Acts done with fear are voluntary. A person acting with fear is acting in spite of his fear and his in full control of himself. Act done with fear. Ito ay ang sitwasyon kung saan ang isang tao ay gumawa ng isang kilos habang siya ay takot. Ang takot ay nagiging bahagi ng pangyayari na hindi ito ang pangunahing motibo o dahilan sa pagkilos. Next, act done out or because of fear. Sa kabilang dako, ito ay ang sitwasyon kung saan ang takot mismo ang nagtulak o naging pangunahing dahilan kung bakit naganap ang isang kilos. Ang takot ang nag-udyok o nagdala sa tao na gumawa ng particular na action. So, sa pamamagitan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkilos na may takot at pagkilos na dulot o dahil sa takot, maipapakita ang kahalagahan ng konteksto at motibo sa pag-unawa sa apekto ng takot sa pag-uugali ng isang tao. So, next, violence. Violence refers to any physical force exerted on a person by another free agent for the purpose of compelling said person to act against his will. Bodily torture, maltreatment, isolation, and mutilation are examples of violence against persons. So, ang karahasan daw po o violence ay tumutukoy sa anumang pisikal na puwersa na ipinapataw sa isang tao ng isang pangmalayang ahente upang pilitin ang nasabing tao na kumilos laban sa kanyang kagustuhan. Ang pisikal na nagpapahirap, pang-aabuso, pag-iisa at pagputol ng katawan ay ilan sa mga halimbawa ng karahasan laban sa isang tao. Ito ay isang anyo ng pag-aabuso na nagdudulot ng pinsala at paglabag sa karapatan ng isang individual na maging ligtas at protektado laban sa anumang uri ng kapangyarihan o pwersa mula sa iba. So, principles, external action or commanded actions performed by a person subjected to violence
to which reasonable resistance has been offered are involuntary and are not accountable. Illicit acts are those done by the will alone, are not subject to violence, and are therefore voluntary. So, ang mga prinsipyo na nabanggit ay naglalarawan ng epekto ng karahasan sa kagustuhan at pananagutan ng isang tao sa kanyang mga kilos. External or commanded action. Ang mga kilos na bunga ng pwersahang pagkilos o utos na isinasagawa ng isang tao na sumailalim sa karahasan at nagbibigay ng makatwirang pagtanggi ay hindi kusang ginawa at hindi dapat managot. Ito ay dahil ang pagkilos na ito ay labag sa kagustuhan ng individual at hindi naging resulta ng kanyang malayang pagpapasya. Illicit acts. Ang mga kilos na isinagawa ng kagustuhan lamang ng isang tao na hindi sumasailalim sa karahasan at lubos na kusang ginawa ay tinatawag na voluntary. Ito ay mga kilos na resulta ng malayang pagpapasya at hindi naapektuhan ng anumang parsahang elemento. Sa pamamagitan ng pagkakaiba sa pagitan ng mga external o commanded action at elicited acts, maipapakita kung paano ang karahasan ay maaaring makaapekto sa kagustuhan at pananagutan ng isang tao sa kanyang mga kilos. So, next. Last is habits. Habits are defined by Glenn is a lasting readiness and facility being of frequently repeated acts for acting in a certain manner. Habits are acquired inclination towards something to be done. They assume the role of a second nature, moving one who has them to perform certain acts with relatives. So, habits daw po is tinutukoy ni Glenn bilang isang matagalang kahandaan at kakayahan na resulta ng paulit-ulit na pagkilos para kumilos sa isang tiyak na paraan. Ang mga kaugalian ay mga natutunan ng pagkilik patungo sa paggawa ng isang bagay. Sila ay tumatayong paraang pangalawang kalikasan na nagtutulak sa isang tao na gumawa ng tiyak na mga kilos ng may kaginhawaan at kasanayan. Ang mga kaugalian ay nagiging bahagi ng pag-uugali ng isang tao at naging sanhi ng pagganap na tiyak ng mga kilos ng may relasyon sa isa't isa. Principles. Ang prinsipyo na nabanggit ay naglalarawan ng epekto ng mga kaugalian sa kagustuhan at pananagutan ng isang tao sa kanyang mga kilos. First, action done by force of habit. Ang mga kilos na isinasagawa dahil sa impluensya ng mga kaugalian ay kusang ginagawa maliban na lamang kung may makatwirang pagsisikap na ginawa upang labanan ang habitual na pagkiling. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kilos na sanhi ng mga kaugalian ay kusang ginagawa maliban lamang kung malinaw na pagsisikap na ginawa upang labanan ang natural na pagkiling na ito. So, next, good or bad habit. Ang mga kaugalian ay maaaring mabuti o masama. Sa konteksto ng prinsipyong ito, tinutukoy ang masamang kaugalian na nagdudulot ng immoral na mga kilos. Ito ay mga kaugalian na nagtutulak sa isang tao na gumawa ng mga kilos na labag sa etika o moralidad. Sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga kilos na dulot ng mga kaugalian at sa pagitan ng mabuting o masamang kaugalian, maipapakita kung paano ang mga kaugalian ay maaaring makaapekto sa pag-uugali at moralidad ng isang tao. Ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga sa pagpapasya at pagpili ng tamang mga kilos at pag-uugali. So next, action and emotion. Man does not act the way a robot does without feeling or emotion. In doing his act, man does not only evoke sentiment, but his decision or intellectual one who loves to sing does not only sing with
feelings, but is moved and motivated to sing when the occasion is there. Emotions are generally instinctive in origin. Neither the degree of their intensity, clarify, or awareness makes them human acts judged as a good or evil. So, ang tao ay hindi kumikilos tulad ng isang robot na walang damdamin o emosyon. Sa paggawa ng kanyang mga kilos, hindi lamang nagbibigay ng tiyak na damdamin ang tao kundi pati na rin ang kanyang desisyon o layunin. Ang isang tao mahilig kumanta ay hindi lamang mga ng may damdamin kundi siya ay nahihikayat at pinapalakas upang kumanta kapag ang pagkakataon ay naroon. Emotion. Ang mga emosyon sa pangkalahatan ay likas na nagmumula, hindi ang antas ng kanilang lakas o ang kaalaman ang nagtatakda kung ang mga ito ay turing ang tao bilang mabuti o masama. Ito ay nagpapakita kung paano ang damdamin at emosyon ay bahagi ng pagkatao ng tao at naglalarawan ng kung paano ito nakakaapekto sa kanyang mga kilos at pag-uugali. Ang pangunawa sa kahalagahan ng damdamin at emosyon sa pagkilos ng tao ay nagbibigay ng mas malalim na kaalaman ng kanyang pagiging tao at kung paano ito nakakaapekto sa kanyang mga desisyon at kilos. Refinement of emotions. Ethics deals with emotions as factors affecting human motivation and behavior. Instead of representing them, it calls for their refinement. This means that man is expected to act not only with his mind and body, but precisely with his heart and soul. In the purest sense, doing good or another is not a virtue unless it comes from the love of what is good. Moral perfection comes from within. We Filipinos refers to it as kagandahan ng loob. It is loob because it radiates from within the human personality. So, ang etiketa ay tumatalakay sa emosyon bilang mga salig na nakakaapekto sa motibasyon at pag-uugali ng tao. Sa halip na pigilin ang mga ito, tinatawag ang paglilinang ng mga emosyon. Ito ay nangangahulugan ang isang tao ay naasahan na kumilos hindi lamang gamit ang kanyang isip at katawan, kundi higit sa lahat gamit ang kanyang puso at kaluluwa. Kagandahan ng loob. Sa pinakamalinis na kahulugan, ang paggawa ng mabuti para sa iba ay hindi isang kabutihan maliban ito ay nagmumula sa pagmamahal sa kabutihan. Ang kaganapang moral ay nagmumula mula sa loob ng tao. Tinatawag na natin itong kagandahan ng loob sapagkat ito ay nagmumula sa kalooban ng tao. Ang mga konsepto na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa emosyon at pagiging tapat sa sariling puso at kaluluwa sa pagtukay ng tamang kilos at pag-uugali. Ito ay nagpapakita paano ang moralidad at ganapan ng tao ay nagmumula sa kanyang pinakaloob at nagresulta sa kanyang pagiging mabuting at makatao. So, next, kagandahan ng loob refers to attitude. It stands for all that is good. We call kabaitan. In a human being, it is multiplicity of sterling qualities, both natural and acquired, which because they proceed from the heart and mind, also greatly influence one's behaviors towards himself and others. Okay.